Sa ilang bansa sa mundo, ang pagiging corrupt ay katumbas ng habang buhay na pagkakakulong o kamatayan. Ngunit sa Pilipinas, maraming kaso ng katiwalian ang umaabot ng dekada bago mahatulan. Kung kaya nilang magpatupad ng mahigpit na parusa, bakit tila napakahirap gawin ito sa atin? Sa China, may umiiral na parusang kamatayan para sa malalaking kaso ng korupsyon. Ilang matataas na opisyal ang hinatulan matapos mapatunayang pamanggap ng daang-daang milyong halaga ng suhol. Malinaw ang mensahe ng pamahalaan. Walang puwang ang katiwalian kahit gaano ka pakataas sa kapangyarihan. Sa Singapore, walang death penalty para sa korupsyon, ngunit walang sinasanto ang batas. Ministro man o bilyonaryo, pareho ang parusa kapag napatunayang nagkasala. Ang Corrupt Practices Investigation Bureau o CPIB ang nagsisiyasat sa lahat. Walang VIP, walang backer. Milyon-milyong multa, pagkakakulong at kumpiskasyon ng yaman ang kaharap ng mga nagkasala. Sa United Kingdom, sa ilalim ng Bribery Act of 2010, hanggang 10 taon na pagkabilanggo at walang limitasyong multa ang kapalit ng katiwalian. Kahit malalaking kumpanya ay kailangang maging ganap na transparent. Sa Pilipinas, may mga batas laban sa korupsyon, may ombudsman, may sandigan bayan. Ngunit ayon sa mga eksperto, mabagal ang pag-usad ng mga kaso, minsan umaabot ng higit 1 dekada. Kung ikaw ay mayaman, may abogado, may koneksyon. Kung ikaw ay mahirap, madalas ikaw ang unang nahahatulan. Sa sistemang hindi pantay, sino nga ba ang tunay na napaparusahan? Marami ang nagtatanong, dapat bang ibalik ang death penalty para sa mga korap? Ngunit, kung may bahid pa rin ng katiwalian ng sistema ng hustisya, ligtas bang ipataw ang pinakamabigat na parusa? Ang korupsyon ay hindi lang krimen ng politika. Ito ay ospital na hindi naitayo, silid-aralang hindi natapos, at serbisyong hindi dumating sa mamamayan. Ang laban kontra korupsyon ay laban ng bawat Pilipino. Ito ang No Fake News, walang dagdag, walang bawas, katotohanan lang. Mag-subscribe, mag-ingat sa maling impormasyon at ipaglaban natin ang katotohanan.